Hi! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Happy New Year sa lahat ng mga nanunood dito sa aking YouTube channel. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. At ngayong araw nga po ay babahagi ko sa inyo ang aking napakasarap na recipe. Ito yung 2-in-1 recipe. Wow. Ang ating leche flan with ube. Or ube, leche flan. May leche flan ka na, may ube ka pa. Diba? At kung ikaw naman ay nag-aalala dahil wala kang steamer at hindi mo maluluto ang leche flan, huwag kang mag-alala dahil hindi natin gagamitan ng steamer ang pagluto ng ating leche flan. Umpisa na natin mga kawaray. Dito nga po ay kailangan natin ng egg. Ang ating size na gagamitin dito ay medium size. Dito nga po ay pinaghiwalay na po natin ang ating yellow at ang ating white. At ngayon ay kakailanganin po natin dito ng condensed milk. Ito ang 1.5 can at ang ating Alaska Ibab. At ngayon naman ay pagsama na natin ang ating mga gatas, condensed milk, 1 1/2 can at ang ating evaporated, ang ating Alaska Ibab dahil ito yung mas creamy at malinamnam talaga ang ating leche flan pag ito ang ating gamitin. Dito sa aking gatas na ito ay hindi po siya matamis, creamy lang po ito at talaga namang magugustuhan po ito ng inyong mga customer. At dito nga ay naglagay tayo ng vanilla extract 1 teaspoon or mas masarap ang lemon flavor kung mayroon kayo or dayap para sa ating leche flan. So ganyan lang ang gagawin natin, i-transfer ulit natin sa ating bowl at salain po muna natin ito ng mabuti. At kung ikaw nga po ay walang steamer, gagawan natin ang paraan yan mga kawaray. Kailangan lang pong salain ng salain hanggang sa wala yung buo ng ating yellow egg. At dahil nga ang sinabi ko na hindi na natin kakailanganin pa ng ating steamer, ay lalagyan po natin ito ng gelatin or gulaman. Ito nga po ay naglagay ako ng 1.5 teaspoon or kutsarita para po bumuo na po ang ating egg. So ganyan lang po ang gagawin natin. Pagka may lagay, ay salain ulit natin ito ng mabuti. At ngayon ay magkakaramelize muna tayo ng ating asukal. Sa ating mga lyanera ay gumamit nga po ako ng large at 2 teaspoon po ang inilagay kong asukal bawat lyanera. So ganyan lang po ang ating pag-caramelize ng ating sugar. Kapag nakikita nyo na yung kabilang gilid, yung kabilang side, ay parang nalulusaw na ang ating sugar, doon nyo po ilalagay lahat ng inyong asukal para unti-unti na po siyang matunaw. So ganyan lang po ang technique ng pagpapakaramelize ng ating asukal. At nga pala, kapag kayo ay magkakaramelize ng inyong asukal sa inyong lyanera, ay siguraduhin yung hindi po basa ang inyong lyanera para hindi po kayo mahirapan. So kung gusto nyo naman po ay isahan na lang ang pag-caramelize nyo ay gumamit kayo ng kawali. At doon nyo po lahat ng inyong asukal ay tunawin at maglagay na lang po kayo ng inyong water. So ganyan na mga kawaray at dahil tapos na nga tayong mag-caramelize ng ating asukal, ngayon naman ay isasalang na po natin itong ating leche flan at gagamit lang po tayo dito ng kawali, diba? Kapag may kawali ka, kaldero ka, ay pwedeng-pwede ka nang magluto ng leche flan. Alam naman natin, kapag ikaw ay nag-uumpisa pa lang sa pagluluto ay wala kang mga kagamitan. Kaya naman bagay po ito sa inyo kung kayo naman po ay walang steamer ay kayang-kaya nyo pong lutuin ang inyong leche flan sa kawali. At eto na mga kawaray, isalang po natin ito sa mahinang apoy lamang. Huwag nating palakasin ang ating apoy dahil kapag malakas ang inyong apoy ay mabibigla ang pagluto ng ating leche flan. Pasensya na kayo, madungis ang ilalim ng aking kawali dahil matagal ko na yung ginagamit, diba? At ang ating lutuan dahil natapunan nga po yan ng asukal, kaya naman pasensya na kayo, hindi ko nalinisan. So ganyan po mga kawaray, ganun talaga kapag nagluluto tayo. Aminin nyo na hindi naman na lahat ng nagluluto na sobrang linis, maya-maya ang punas. Syempre kapag katapos nating magluto, doon na po natin lilinisan ng ating pinaglutuan. So ganyan na mga kawaray, napapansin nyo nga nagbabago na ang kanyang kulay. At kapag ito ay kumulo na, ang ibig sabihin lang niyan ay okay na. Kapag kumulo na, hintayin nyo lang po at orasan nyo lang po ng 5 minutes. Pagka kumulo na ang inyong sinasalang na leche flan ay okay na po ito.
At huwag nyo nang patagalin pa dahil baka ma-reject ang inyong leche plan at magbuo-buo ito. So ganyan lang po mga kawaray, pagkatapos ay salain ulit po natin. Diba napakaraming sala. Bawat yanera ay lagyan po natin ito ng 3 sandok. Pero hindi na ako gumamit ng cup dito, tansyahan na lang. Kapag kayo ay ang guide nyo lang ay kalahati ng inyong yanera kasi ang kalahati niyan ay lalagyan po natin yan ng ating ubi. So ganyan na, ito ay ilagay muna natin sa ref. Kailangan ng palamigin po muna natin ito at masasabi ko sa inyo, creamy po itong ating leche plan. At dahil nga po luto na itong ating creamy at napakasarap na leche plan, ngayon naman ay magluluto na tayo ng ating ube. Sa ating ube ay gumamit lang po ako ng 1 kilo. At dito nga po mga kawaray ay nilaga ko na po ito. Nakalimutan ko nga lang balatan, nawala sa isip ko. Kaya naman nung nalaga na natin, tsaka ko na lang po ito binalatan. Pero kung kayo po ang magluto, mas mainam na balatan nyo muna bago nyo lagain para hindi kayo mahirapang balatan na kapag kaluto na ito. At pagka mabalatan na nga po natin, tsaka po natin ito dudurugin o pipinuhin po muna natin ito, tsaka po natin isasalang. At yan na nga po, pinong-pino dapat mga kawaray para hindi na kayo mahirapan sa pagluto nitong ating ube. At dahil nga napino na natin ito, tayo na po ay maglagay dito ng evaporated milk. 1 can lang po ang inilagay ko. Ang size ng ating can ay 370 ml. The best na po ito at talagang saktong-sakto na. At then, ito na ay maglalagay naman na tayo ng ating condensed milk. At sa ating condensed milk ay gumamit lang tayo dito ng 1 kalahating can ng 300 ml. At napapansin nyo nga mga kawaray, doon sa ating leche plan ay gumamit nga lang din po ako ng 1 kalahating can. At ang size nito ay 300 ml. Bali 3 pong can na condensed milk ang ginamit ko sa ating recipe na ito. At para pasarapin pa natin lalo ang ating ube, ngayon ay maglagalagay po tayo ng ating ube flavor. Ito yung ating pampasarap lalo sa ating ube. Ito yung wala sa iba na hindi na sila naglalagay pa ng pang-flavoring at naglalagay na lang po sila ng pangkulay. Pero para sa akin, mas mainam na maglagay pa po kayo ng ube flavoring para ma-enhance talaga niya ang lasa na lasang ubing ube. At dahil nga po, matagal na po natin itong imimix, hinalo-halo at kaya naging pino na siya mga kawaray, diba? Pinong-pino. At kapag ganito na siya mga kawaray, pinong-pino na talaga at halong-halo na siya. Ngayon naman po ay isasalang na po natin ito sa mahinang apoy lang din po. Huwag po nating palalakasan ang ating apoy dahil mabilis lang po talaga masunog ang ilalim nito. Kailangan ay dahan-dahan lang ang ating apoy. Alalay lang po kayo kapag nagluluto at huwag na huwag niyong pababayaan na kumulo lang ang inyong ube na hindi niyo po ito hinahalo. Once kasi napabayaan nyo ay masusunog at matututong nga po itong ating ube. At eto na mga kawaray, unti-unti na nga pong tumitigas ang ating ube. Ang ibig sabihin lang yon ay malapit ng maluto. At dito nga dahil nangangawit na ako sa kakahalo, kaya man nagpatulong na ako sa aking anak at enjoy naman si Caitlin sa paghahalo ng ating At sa mga hindi pa nakakaalam na ang kasama ko tuwing nagbablog ako ay ang aking anak na si Caitlin. Minsan siya ang nagkakamera at ako naman po ang nagluluto at minsan siya po ang nagpapakita sa ating camera. So ganyan po, tinuturuan ko yan si Caitlin na magluto para paglaki niya ay kayang-kaya niya na at kahit wala si nanay sa tabi niya ay kayang-kaya nang magluto. At sa mga magtatanong kung ilang taon na itong aking anak ay 8 years old. Magnanay na siya ngayong January. Thank you Lord at binigyan niyo po ako ng napakasipag at matalinong Caitlin. At eto na mga kawaray. At naluto na nga po natin itong ating ube. Ito ay niluto ko ng 40 minutes. Hinalo-halo ko siya mga kawaray. Wag na wag kayong maiinip. Ganun talaga. Matagal. At dahil nga po malamig na ang ating leche plan at malamig na rin itong ating ube,
Ngayon naman ay pagsasamahin na po natin itong dalawang napakasarap at tradisyonal na ihinahanda tuwing New Year. Sa lahat ng okasyon ay talagang may ube at may leche flan. Kahit anong araw yan, kayang-kaya nyo rin pong lutuin ang nabibili nyo lang at kung saan-saan, di ba mga kawaray? Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Lutuin nyo na po itong ating napakasarap na ube at ang ating leche flan. Dito ay nakagawa nga po tayo ng 5 lyanera ng ating ube leche flan. Diba? So, ganyan lang ang gagawin nyo. Ipapatong nyo lang ang ube sa inyong leche flan. At eto na nga po mga kawaray. Masasabi ko na kung ito ay gawin yung pang business, ay pwede nyo po itong ibenta ng 180 ang isang lyanera. At ang gagamitin nyo lang pong tab dito ay size 750 ml. Yun po ang inyong paglalagyan nitong inyong leche flan or ube leche flan. Hindi ko lang po inilagay sa ating tab. At dahil nga po ito'y panghanda nga po namin sa aming ngayong darating na New Year, kaya kahit ilang araw po ito ay hindi po ito masisira, 'di ba? Ilagay lang po natin ito sa ating ref. At kung kayo nga po ay magpapa-order nito mga kawaray, yun na nga po ang sinasabi ko na ang inyong paglalagyan dito ay 750 ml at pwede nyong ibenta ng 180 ang isa. At malaki na ang tutubuin nyo dito. Lampas kalahati ng inyong puhunan. So, ang puhunan ko lang dito ay nasa 400. Dito ay may bebenta nyo po ito ng 900. Mayroon na kayong 500 pesos. At yan na nga mga kawaray, diba? Napakasarap at creamy. Ito nga po, habang niluluto ko ito ay natatakam din po ako mga kawaray. At nga po kung gusto nyong hiramin ng mga picture na pwede nyong pong ipang post sa inyong mga FB, ay pwede nyo pong dalawin ng aking Facebook, Hasmin Cabigues, at pwede nyo pong hiramin ang aking mga picture na pwede nyo rin pong ipang post ito at panimulan nyo at ipang pa-order nyo po. At diba, masasabi ko sa inyo na ikaw na nasa bahay lang, ikaw yung nanay na nasa bahay lang, ngayon, kung wala kang gamit at nag-iisip ka kung ano ang pwede mong ibenta dito, ay pwede kang magbenta ng leche flan at ube. Diba po, pwede nyo po rin po itong paghiwalayin. Ang akin lang ay pinagsama ko. Depende po sa inyo kung gusto nyong paghiwalayin ang inyong ube at inyong leche flan. So hanggang dito na lang mga kawaray at sana ay nagustuhan niyo po ang recipe kong ito ngayon. At kung nagustuhan niyo mga kawaray, please subscribe my YouTube channel. At ngayon na nga mga kawaray ay magsha-shoutout na po muna tayo sa lahat ng ating mga nanonood at palaging nagko-comment sa ating YouTube channel. At shoutout po muna natin si Ma'am Mary Jane Gregorio. Hi po Ma'am Mary Jane. Shoutout po sa inyo. Ang sabi niya, Merry Christmas, man. Thank you so much sa mga video mo dahil ang dami kong natutunan sa mga luto mo, ma'am. Lalo na sa sapin-sapin na hindi ko alam lutuin. Nalaman ko po, malaking tulong po kayo. Thank you so much. Ulit, thank you po. At i-shoutout po natin si Jo Ang Garciano. Ang sabi niya, wow, ang sarap naman ito sa New Year, Ma'am Jazz. Shoutout din po natin si User P. Ang sabi niya, thank you so much sa tips. Gustong-gusto ng mga anak ko. Nakakatawa nga kasi walang ube flavor dito sa Japan. Ibang kulay lang ginamit ko as in red. Nasarapan ng mga anak kaya nagluto ulit ako. Agrigosianos Sian Mazos po. At i-shoutout po natin si Maribeth Mangaring. Sabi niya, sarap naman po niyan, Miss Jazz. Shoutout po natin si Ma'am Nora Ramosa. Ang sabi niya, Mos, paano lutuin niyog po? Merry Christmas, new subscriber from Japan. Ma'am, lutuin niyo lang sa kawali, yung parang binubusan niyo lang po siya. At huwag niyong pipigaan ang inyong niyog para hindi matanggal
ang lasa nito at malinamnam kasi kapag niluluto nyo na hindi nyo pinipigaan. Shoutout po natin si Pio Vani Osorio. Ang sabi niya, Ma'am Jess, salamat. May tips ako para sa New Year na panghanda. Siguradong masasarapan ang family ko. Shoutout sa mga relatives ko na taga Bileran, Leyte, mga Juanites family. Sana mabuting kalagayan po kayong lahat. Nagbabati Melanie Juanites Sarion. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po kay Ma'am Marlene Canido. Ang sabi niya, good day po. Ang sarap po niya. Nitry ko po yan sa New Year. Shoutout din po natin shoutout po natin si Ma'am Novelita Vergonio. Ang sabi niya, good morning. Wow, ang sarap, try ko gawin. Yan, ang sabi niya. Shoutout din po natin si Rhea si Magala. Ang sabi niya, salamat po sa recipe. Subukan ko po yan pang negosyo. Shoutout din po natin si Nelia Abikebel. Ang sabi niya, salamat po. Try ko po yan. Ang sarap. Shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol. Good morning, Miss Just. Ganyan pala ang inutak. Magluto. Mukhang masarap yan. Thank you for sharing sa recipe na ito. Madiscarding waray. God bless. Shoutout po natin si Susan Rosqueta. Ang sabi niya, good morning. Gusto ko yung recipe mong glutinous roll. Ilang peraso ang 50 pesos. Shoutout din po natin si The Sentinel. Ang sabi niya, gagawa din ako para matikman. Ang sabi niya, shoutout din po natin si Beach. Ang sarap po talaga ng inutak. Shoutout din po natin si Marietta Vergara. Ang sabi niya, ganda ng hapon. Ilang araw po ito tatagal. Matagal. Siguro 1 week ito tatagal. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang panonood, pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Shoutout po natin si Emelda Vendiola. Ang sabi niya, wow, thank you for sharing this kakanin recipe, idol. Shoutout po natin si User M watching from Hong Kong. Salamat ma'am sa iyong pag-share. Ito ang ipapalit ko sa suman kasi ang mahal dito ng dahon ng saging. Tingin mabenta ito dito kasi mukhang masarap. Try ko munang lutuin ngayong New Year para makapag-costing ako kung magkano ang presyo nito. Yes, ma'am. Sobrang sarap nitong ating cassava roll. Kahit wala kang dahon ng saging ay pwede nyo po itong lutuin. Napakasarap. At alam kong magugustuhan po ito ng inyong mga customer. Thank you sa inyong lahat mga kawaray. Salamat sa panonood at muli, Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you and God bless po.